Muli, isang napakagandang hapon muli sa ating lahat. At muli nandito naman tayo as usual dito sa ating mini farm para dito sa ating pagpapakain ng ating mga alaga. Nandito tayo ngayon sa mga native natin. Itong native natin ito, yung mas malalaki dyan, nasa mga 4.5 months, 5 to 5.5. Yan, mga 4.5, magpa 5 months na yung pinakamalalaki dyan. Kasi dalawang klase ito eh. Yung medyo maliit yung magkakapatid at ito yung malalaki, yung tatlo. Yan yung din magkakapatid. Pero yung iba rito, yun yung naibenta na natin. Ito. Hindi ko alam kung anong klaseng lahi itong ano nito. Mataas siya, pero mataas na slim. Ito. Bala ko dito tayo kumuha rin ng isang gagawing inahin. At AI naman eh. Kumbaga, kukross din natin itong kahit yung isang piraso siguro dito. Mamimili lang tayo dito ng maraming dede. Yan. Una natin pipiliin dito, siyempre, yung maraming dede. Kasi kalimitan sa mga native, 5 yan lang kalimitan, bali 10 lang yung magkakatapat na dede. Pero mas maganda kami mapipili tayo na mas marami siyang dede. Ayan, yung isa nito. Ito mga lechoni na rin to. Yung tatlo lang yung medyo maiiwan dito. Ito naman ang ginagawa na natin dito mga kabrad at pinapakain natin sa mga bagong awat na ganito. Ito, sabi ko kay Joel, magpi-pre-starter kami. Yan. Maglulusaw siya ng pre-starter para hindi siya totally talaga mabansot. Kalimitan talaga sa mga native, lalo na ito may lahi na kailangan maalalahin mo sila sa pagkain. Kailangan parang puti, ipakakainin mo muna sila ng pre-starter. At pag umidad na sila ng mga 2 to 3 weeks, mga 3 weeks na siguro, o 1 month, doon na tayo mag-a-adjust uli ng panibago na mag-hog starter na. Yun, purong hog starter. Tapos pagka medyo nasa mga 2 months na sila, a-adjust naman tayo doon para doon sa starter. Tapos may kalahati naman na sapan ng taho at saka yung fermented natin na Madre de Agua or fermented na banana trunks. Yan ang gagawin natin dito. Adjust unti-unti lang. Ito ba yung pre-starter na? Nagawa ko ng medicine. Ayaw meron ng puro. Ayaw. Ayaw nila. Kasi nasanay na sila sa nanay nila eh, no? Ang kumakain ng ano. Pala ito. Hinaluan mo ng starter. Kumbaga ito pala may halo na. Kasi ito mga kabrad, yung mga big, bago na awat ito, nasanay sila sa nanay nila. Pag pinakain yung nanay nila, kakain din sila. Kaya kung ano pakakain namin sa nanay, yun nakakain na rin na, nasanay na sila. Kaya ngayon, ito ang ginawa ni Joel. Sinamahan niya ng starter, yung pre-starter. Yan. Yan na talagang ganyan yung mga native, talagang sobrang iilap. Kaya ngayon, ang ginawa, ito pala, yung ginawa ni Joel na timpla rito, bali meron na siyang mga 4 days na naaawat. Hinaluan na ng, yung pre-starter na binili natin, hinaluan na ni Joel ng hog starter. Okay. Good. Ayan. Gawa na sila ngayon dyan. Naninibago yun. Kaya naman kasi pagka ganito, na nasasanay sila sa pre-starter o hog starter, hindi sila nababansot. Di ba yung nandun natin sa kabila, magaganda? O
So, ganun din ang mangyayari dyan. Dahil ito mga kablad, ito, hindi naman talaga purong native na to. Nakakross na rin siya dun sa yung pinakabarako natin. Nakakross na, half-breed na. Pero yung nani nila, yun yung puro. Tapos yung katabi naman nito, ito yung ating barako. Ito yung puro talaga. Kaya kung makikita nyo yung pangil niya, ayan. Ayan yung matanda natin barako. Kaya ganun, ang ginagawa namin ni Joel dyan. Pre-starter at saka hog starter. Tapos dito naman, ito na yung may sapal ng taho, yung hangin na lang, ano lang. Tapos lalagyan na lang ni Joel ng tubig. Well, pag-ano, well, dagdagan mo rin to. Ito yung kinakain naman na dry feed siya, na sapal ng taho, na may kasamang hog starter. Yan. Tsaka na namin ninano pagka medyo talagang may edad na, doon lang namin hinahaluan ng sapa ng mayroong banana trunks na fermented. Ang banana trunks mga kabrad ay malaking tulong na itutulong doon sa ating mga alaga. Hindi talaga obserbahan nyo, hindi sila magtatae. Kasi talagang ang puno ng saging, isa sa mga gamot sa pagtatae talaga yan. Kaya mula pagkabiik nila, hindi ito nagtae. Yan. Dahil nasanay sila na may banana trunks talaga na fermented. Or yung fermented natin na Madre de Agua. Napansin nyo yung pino yung balahibo na parang siksik siya. Ayan. Dito posible kukuha tayo rito ng gagawin nating inahin. Ayan. Ito naman patatabain lang natin ito mga kabrad yan. Yun yung inahin, ito yung inahin natin dun sa inawat natin na anime, parang butot balat na lang. Pero may edad na rin ito mga kabrad. Ito yung unang-una nating inahin, si Brown. Kaya kailangan patabain muna bago natin pakasta uli. Ito ganun din naman sa kabila natin. Ito dry feeding din to na may halo siya na ng sapal ng taho. Kinainaman naman rito, tutok sila din sa may water drinker sila. Naubos ka agad. Mapapansin mo mga kabrad ang mga native, pagkain talagang bansot sila, mahahaba ang balahibo, humahaba. Ganon din naman sa mga puti. Yan din ang nangyayari. Mahaba balahibo. Pero ito, yan, nakikita nyo naman pino ang balahibo nila. At ito rin naman ang ating native na to. So, buntis na rin to. Saka yung ating barako na to. Yan. Hindi na siya talaga purong native. May halo na siya. Yan yung barako ng yung mga ano natin doon, yung mga bagong awat. Ito yung ama nila. Yan. Yan siya na rin yung nakakasta dyan. At saka yung dito sa isang buntis natin. Ito. Ayan mga pasin nyo. Ano na ito? Yung sungit. Yung sungit. Malaki na rin yung tiyan. Kumain na rin ito ating mga alagang ano. Sugnaw, nakahiga na eh. Dito, well, sinamahan mo rin na sapal to. Mga litugang mga tiyan. Ito naman, kaya gumanda yung katawan ng ganito to. Yun nga, ginawa natin, tinrit natin sila na parang mga puti na hybrid. Umpisa sila sa starter, pre-starter, tapos starter na naka-dry feeding.
Kahit hanggang ngayon, dry feeding pa rin sila. Isinabay na natin dito sa ating gagawing inahin yan. So, ito yung dalawa na yan. Tapos, ito yung mga lechonin natin na ito may order na to. Yung isang malaki natin dyan by December 3. At sigurado sa susunod pa yan, mayroon pa mga order. Ito ni-reserve natin to para dun sa itong Pasko na to. Yan. Well, ito, obserbahan mo to, pagka yung nag-ano na to. Naglandi, oo. Unang araw na pagka yung namula, sabihin mo kaagad sa akin. Ito naman yung isang kasama natin dito, partner, na nakuha na kanina. Dahil yun ibang suit niya, tumimbang lang siya ng 75 kilos. 75. Medyo magang siya, no? Bagay, yun yung pinakamaliit nun, di ba? Tapos ito naman natin si number 12. Ayan, malapit na to. Ito naman, kaya hindi natin ito maawat-awat itong ating mga bag. So kapag inawat na sila, kompleto na sila ng vaccine. Dahil wala tayong mabili ng Mycoplasma pa. Pero ito, nasa ano pa lang sila, 28 days. Ayan. Pwede na natin itong awatin. Awatin na rin natin ito. At ito na natin si number 16. Sana itong pangalawang turo kung natin ito sa kanya. Sana magtuloy. Ano ito si 12. Okay na. Buntis na yan. Saka si number 30 natin. Buntis na rin yan. Ito. Ito sa Madre Agua natin ito. Napakadami na. Hindi natin masikaso nga. Madre de Agua. Si Bansot naman natin dito na nag-iisa. Okay naman na. At mahabol. Ano? Mahabol. At yung dalawa natin dito. Makulit naming inahin yan ng manok ay sumilid doon sa yung mga kabrad. Kung mapapansin nyo ating mga native talaga magaganda. Maganda yung likod, bilugan. Ito ang lahi na ito when yun nandun sa may mataba doon sa malaki na. Okay, yung gagawin din natin na inahin na yan. Titignan nyo. Ang ganda, tsaka ang daddy niya marami. Parang yung daddy nito na isa, parang 5 lang yan wen Bali 10 Ito, yung puti na yan. Pero ang gustong pakasta natin dyan, ang pang natin, yung barako. Yung sa puti. Ito AI natin to. Ito sa may malaki na to, AI, tapos doon sa may puti na yan, ang gagawin natin doon, yung barako natin doon, ang pakakasta natin. Para huwag mawala sa kanya yung talagang native. Ito mga kabrad, yung mga baboy natin na native na yan. Kinainaman sa mga native, hindi mo na kailangan ng mga injection, mga bakuna. Hindi, ito mga walang bakuna to. Kung ikukumpara natin doon sa mga puti.
talaga doon, kailangan magbakuna tayo first 3 days, 6 to 7 days, 14 to 21 days, hanggang 30, meron tayong bakuna. Yun yung meron tayong vitamin B complex, iron dextran, vitamin B complex, at saka yung mycoplasma, ngayon niya, walang mabilan, at saka yung panghag cholera natin sa kanilang pag-awat. Sa ngayon, wala pa. Well, diretso na siguro awat natin doon pagkakapunon, diretso sampa na doon. Yun mo, well, obserbahan mo yun sa pagkain ng mga native, pagka yung kumakain sila ng fermented na banana trunks, hindi sila nagtatae. Yun. Kinainaman doon sa mga ganun, sa mga pinapakain natin sa kanila. Pero ito, mga bilugan talaga. Saka isa pa yung itong mga pabo natin to. Yun yung mga kabrad, pagka nalipat kami ni Joel na doon sa by December, si Joel siguro malilipat na ron or January. At kumbaga ako may iwan siguro dito kasi ang maiiwan naman dito yung mga buntis naman at saka kaya ko na rito na pwede namang itong iwanan na hanggang sa unti-unti maililipat na namin yung lahat ng mga alaga namin dun sa kapirasong lote natin na nabili. Doon mas mapapaayos, mas mapapaganda pa natin yung ating mga alaga. Paglipat natin doon, mga ibang hybrid na rin yung ating mga native, nakakross na rin sila. Siyempre, mas malalaki na. Ngayon, ganun din sa ating mga native pig. Nakakross na rin tayo. Lahat ng dadali natin doon, hindi na siya pure native. Meron na silang, kumbaga, nakakross na sila sa hybrid. Kaya kung bakit tayo nagkukross, dahil alam naman natin ang native nga at matumal lumaki, mahinang lumaki, mabagal. Matagal na panahon bago makakuha ng bigat na 20 kilos hanggang 30 kilos. Samantalang ito, ayan, itong native natin ito, nasa 3 months, 3 to 4 and a half months ata ito, 4 or 4 and a half months. Ayan. Pero malaki sila kung ikukumpara mo doon sa talagang purong native. Ito, yung purong native natin dyan, meron tayo dito. Iba yung nila, laki kung ikukumpara dito sa ating hybrid. Yan ang target natin by next year. Nandun na yung mga native natin doon sa ating kapirasong na biling lupa. Thank you Lord at kahit pa paano nakapagpundar tayo ng lupa na para doon sa paglilipatan ng ating mga alaga. At doon sigurado rin tayo doon na mas mapapaayos at mas mapapaganda natin yung kanilang mga kulungan at saka yung kanilang pwesto ng mga ating mga alagang manok. Doon din mga kabrad, marami na rin tayo mga tanim na Madre de Agua, nakapagtanim na rin tayo doon sa lugar na paglilipatan natin. Pero ito, ang gagawin natin dyan, kakatingin natin lahat dyan para itanim dun sa paglilipatan natin. Yan. Malaking bagay mga kabrad yan. Ito kasi pagka yung medyo tapos na silang kumain, ang gagawin mo, kukuha ka lang ng ilang pirasong dahon. Yan. Pipitas ka lang. Pwede mo nang pakain dito sa ating mga alaga. Yan. Yan. Malaking naitutulong na ito mga kabrad, lalo na nga kung ipe-ferment natin itong ating mga Madre de Agua. Tingnan nyo, kailan lang tayo rito nag-harvest yung sa naabot natin, pero ngayon
malalago na naman. Matapos silang kumain, ayan, pwede mo silang itsahan ng Madre de Agua. Tapos yung atin din mga halagang bibi, manok, saka pabo, ayan. Kalmado na sila. Dahil tapos na silang kumain. Yung mga susunod naman natin ng mga bibi na lumalaki nga, ito. Meron tayo bali, alam ko, siyam to eh. 2, 4, 5 lang sa baba siguro yung 4. Meron tayo rito ito. Yung sumunod doon sa mga nasa baba na yun. Kaya doon din sa ating paglilipatan, magpaparami rin tayo ng bibi doon. Pati pabo, ayan, ano natin mga kabrad. Ayan nga, okay mga kabrad. Kapag ikot na naman muli tayo dito sa ating mga alaga at i-check na rin natin uli. Kasi araw-araw naman talaga kailangan i-check natin yung ating mga alaga para masigurado natin sila na nasa maayos silang kondisyon. Ayan, pansin nyo, ayan, ating... Kaya mga kabrad, muli, sabi nga, paulit-ulit, sipag lang at tiyaga, laging may nilaga. Kaya mga kabrad, muli, God bless po sa ating lahat.